may logo na yung ano, yung National University. Malapit na matapos. Ito naman sa kabila yung S&R, katapat lang yan. Yan, operational na. Anyway, kaya tayo nandito sa may SM area banda kasi pupunta tayo dun sa Bridco Port. Bibiyahe po kasi tayo papuntang Dumangas, Iloilo. So sasakay tayo ng Roro. Bigla ang biyahe po ito. Kung ano man yung reason ba't tayo bibiyahe, hindi ko na ho ikakwento. Basta i-video ko na lang po yung buong biyahe natin. Ang biyahe po ay magmumula dito sa Bridco Port ng Bacolod papuntang Dumangas, Iloilo hanggang sa makarating ho tayo dun sa Capiz. Papakita po natin dito sa video kung magkano yung updated na pamasahe ng bawat isa sa Roro at kung ilang oras ang bubunuin natin hanggang makarating tayo ng Capiz. Nilipat na pala yung mga kainan dito. Before nandun sila sa may tapat ng ng National University. Dahil sa kinokonstruct kasi yung pati yung kalsada din kaya sila nilipat dito. Napakainit na. +10 na yata ng umaga ngayon. Acacia Hotel Bacolod. Bali nilakad lang ho natin yung ano mula dun sa may Barangay 10 hanggang dito sa Bridco Port. Yung malapit lang naman kaso yun lang kalaban mo, init. Mag-aalas 10 pa lang ng umaga pero sobrang init na. Pagdating dito sa may entrada, sinita tayo ng gwardiya. Nakalimutan ko kasi na yung daanan ng tao nandun sa kaliwa. So kailangan nating tumawid papunta dun sa kabila. Ayan kasi, huwag tatanga-tanga. Sa mga tatawid papuntang Iloilo, mayroon din mabilhan ng ano dito sa loob. Mercy tsaka yung bongbong wala na. Hanggang muna tayo sa 7-Eleven. So dumaan muna tayo ng 7-Eleven para bumili ng tubig. Dahil pagdating doon sa babaw ng barko, unang Roro, ay wala ho tayong mabibilhan ng tubig doon. Thank you. Thank you, sir. Come again. Thank you. Come again. See you. Meron na tayong tubig, so ang kailangan na lang nating
bilhin yung ating pananghalian. Kailangan din natin bumili ng pananghalian dahil dating ng tanghaling tapat si Tiyempo na nasa gitna tayo ng laot. At alam ko meron sa loob ng terminal mabibilhan ng pagkain. Naayos na pala nila yung terminal dito. Yung ticketing office nila. Dito na yung entrance, dati doon sa kabila. Ay, sa wakas nakasilong din. Dumating tayo dito ng pasado alas 10 ng umaga at na tiyempo natin na close pa yung ticketing booth nila. Kaya no choice tayo kundi maghintay hanggang sa pagbukas nila. Habang naghihintay tayo dito sa terminal, napansin ko na ang mga otoridad ay nagkakabit ng mga babala. At nakiusap tayo kung pwede sila makuha na ng video. At pumayag din naman sila. Ito ay babala tungkol sa mga bagaheng naiiwan sa terminal. Pinapaalala na hanggat maaari, pag may nakita tayong mga bagaheng naiiwan, ay huwag nating pakikialaman. Bagkos ito ay ating i-report sa mga otoridad upang sila na po ang mag-inspeksyon nito. Dahil ang mga bagaheng ito ay maaring naglalaman ng mga bagay na ikapapahamak ng mga biyahero. At isa pang paalala, huwag na huwag niyong gagayahin ng taong ito na kahit merong pila ay bigla-biglang susulpot at sisingit para lang mauna. Ayan tuloy na pagsabihan ka. Ame mo. Nakakuha na tayo ng ticket at ang binayaran ho natin ay 80 pesos sa regular. Kung bata naman ay 40 pesos. Pag estudyante ay 60 pesos. Ang senior citizen at mga PWD ay 55 pesos naman ang pamasahe. Ito po ay sa TriStar na Roro. Bukod sa pamasahe, meron din tayong babayaran na 30 pesos para naman sa terminal fee. Ito at ipinapasok na natin yung bagahe sa scanner.
Dahil mag-aalas 11 na nung tayo nakapasok sa terminal, minabuti ko nang bumili ng aking pananghalian dahil sigurado sa oras ng lunch ay nasa gitna tayo ng laot. Sa loob ng terminal ay may mabibili kang kanin at mga ulam. Meron din pampasalubong. At meron din pang merienda o mga chicherya na pwede mong kutkutin habang nasa biyahe patawid ng Dumangas. Yun na lang, yung tipila. Tipila siya with rice. Sa halagang 120 pesos meron na tayong isang cup ng rice at karne preta. Minabuti kong bumili na para pagdaong sa Dumangas ay dire-diretso na ang biyahe natin. May ticket eh, sir. Dahil maganda ang panahon, aasahan natin na maganda at matiwasay ang ating paglalayag. Pasampanaw tayo ng Roro. Pagkasampaw natin sa barko, kailangan natin pumila para maglista sa manifesto bago tayo pumanik sa taas ng barko. Dahil hindi na taon sa high tide ang biyahe natin, kaya kalmado ang dagat.
Habang hindi pa umalis ang barko, minabuti kong mag-ikot-ikot muna sa vessel na ito. Masarap talagang bumiyahe pag ang dagat ay maaliwalas at kalmado at may makikita pa tayong nakadaong na mga naglalakihang barko. At marami din mga kulay itim na dikya na sa tuwing summer ko lang makikita. Tara, kain tayo. Ako'y nagutom na, kakaikot dito sa barko. Oh, at meron pang extra sa camera. Pagkatapos kong kumain, nagpasya akong pumunta sa likod ng barko para naman makuha na natin ang itsura ng lungsod sa malayo. At sa tinagal-tagal na panahon ay nakakatuwa na marami na tayong nakikita na nagtataas ang gusali sa city ng Bacolod. Lapot na sa pati sa roba. Hindi ko sa jeep na sa online. Ako na sa jeep na lagat sa ano eh. Kapit. Tama sa inyo. Tama. Ari-ari po. Ari-ari. Abang libat na sa barko dahil sinta patawaran. Bigado na
Mabala, uy! Diyan kalayo pang kalibutan. Tawaran. Tadi ko makain lang sa wala bayan. Kaluoy man. Minsan sa biyahe, meron ka talagang makakatabi na maraming baon-baon na kwento. Yung kwento ng buhay nila, kwento ng mga kamag-anak nila, pati kwento ng kapitbahay nila, kung ano-ano pang kwentong maisipan nila. Salamat at naubos din ang kwento at ngayon makakaidlip na ako. Makalipas ang 2 oras, narating na rin natin ang port ng Dumangas. Paglabas ng pier, dito naman nakapila ang mga tricycle. Kailangan natin sumakay ng tricycle papunta sa town proper ng Dumangas. Isa ka lang, ma'am? Isa ka lang? Isa ka lang, Nain? Okay. Terminal Tagbak.
Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay narating na rin namin ang terminal ng jeep dito sa Dumangas. Nagbayad nga pala tayo ng 40 pesos mula sa pier hanggang dito sa terminal. Pagbak. Mula sa terminal ng Dumangas, sumakay tayo ng jeep na biyaheng Tagbak, kung saan matatagpuan ang terminal naman ng bus na bibiyahe naman papuntang Capiz. Pasado alas 3 ng hapon ay narating na rin natin ang terminal ng bus. Bago sumakay ng bus, bumili muna tayo ng merienda. Panawid gutom lang. Saka Belgian. Ito lang mineral water.
Pagkatapos nating bumili ng pagkain, ay sumakay na tayo ng bus na biyaheng Katiklan. Kain muna tayo dahil may kumula 2 oras ang biyahe natin hanggang marating natin ang bayan ng Sigma. Pagkalipas ng 30 minuto ay narating na rin natin ang bayan ng Pututan. Pagdating ng alas 4 ng hapon ay nadaanan na rin natin ang Pasig City. Alas 4:30 ng hapon ay narating na natin ang bayan ng Dumaraw, Capiz. Waking up early
Eksakto alas 5 ng hapon ay narating na rin natin ang ating destinasyon.